posibleng makaligtas sana sa mga nabangga. May napuna ang netizens. Ang bagay na magliligtas sana sa buhay ng dalawang pumanaw at iba pang nasaktan, palpak din. Hindi nga lang ba ang SUV driver ang may kapabayaan sa nangyari? Sa pagpapatuloy ng investigasyon sa aksidenteng nangyari sa NAIA Terminal 1, may natuklasan na isa pang rason kung bakit nauwi sa trahedya ang aksidente. Maiiwasan sana umano ang pagpanaw ng mga sangkot kung hindi tinipid ang bagay na ito. Labis na nakakalungkot ang pangyayari dahil dalawang buhay ang nawala. Kabilang na nga ang 5 taong gulang na batang babae na maghahatid lang sana sa kanyang amang OFW. Viral ang video ng kanyang ama na naghihinagpi sa kanyang pagpanaw. At ako nga! Nagkakalungkot talaga yung nangyari. Nakikiramay tayo lalo sa OFW na nawala ng anak niya ngayon. Masakit, kausap ko yung father kanina. Hinatid lang siya ng anak niya, pamilya. Ayon kay Transportation Secretary Vince Tison, pero maiiwasan sana pala ang lala ng aksidente kung hindi raw tinipid o substandard ang paggawa sa safety bollards ng airport na kasama si inararo ng SUV. Mas malalim pagalit ko sa gumawa nito kaysa sa pagkakabaon neto. Halatang kinurakot yung bollards eh. Parang tulay lang na nagigiba dahil ninakaw lang din ang pondo. That corrupt project substandard very poor only in the Philippines. Ang safety bollards na magliligtas sana ng dalawang buhay ay kasama sa inararo ng SUV dahil sa mababaw na pagkakabaon nito. Maaari umanong nailigtas sana ang isang lalaki at 5 years old na bata kung naibaon ito ng maayos at napigilan ng bollard ang sasakyan, ngunit kapansin-pansin na parang nakapatong ng ito sa simento. Ayon sa Philippines Defense Forces Forum, ang safety bollards sa NAIA Terminals 1, 2, 3 at 4 ay in-install noong 2019 noong administrasyon ni Pangulong Duterte at umabot ang budget ng 8 million pesos. Kumbinsido ang maraming construction experts na hindi maayos ang pagkakakabit ng mga safety bollards ng airport. Masyado raw mababaw ang pagkakabaon nito, malayong-malayo umano sa safety bollards na ibang mga bansa. Nagbigay rin ng mga rason ang FB page ni Mr. Contractor kung bakit pumalpak ang safety bollard. Posible raw na minadali ang trabaho ng mga gumawa nito, tinipid at binulsa ang budget, o may pumirma sa kasulatan kahit pa alam niyang may mali. Nakiusap din siya na sana ay itigil na ito ng mga nakikinabang sa mga substandard na trabaho. Dahil mga inosenteng buhay ang nakasalanay.